Ayan, good day once again mga kapatid. For this video, malungkot po ako dahil mayroon pong problema dito sa aking pabuhan. Ayan. Noong dati masaya ako, pero ngayon malungkot po. Kaya naman saging, pero walang nangyari. Ito po, ipapakita ko po sa inyo yung mga kabuhang nangyari po dito sa aking pabuhan. Here we go, let's go! Ito po mga kapatid, ito po yung aking ilang pabo ngayon. Masaya po ako nung nakaraang taon, yung mga month of December or January man siguro yun. Kalimutan ko na lang kung anong buwan po yun na nagsimula po ako magtanim ng saging dito. Masaya po ako dahil lumaki, tumaba po sila. Kaya lang ngayon sa kasagsagan po ng tag-init mga kapatid, wala po. Patay po yung mga saging ito. Kahapon, umulan kasi kahapon. Nung nakaraang mga araw, umulan. Tapos kahapon uli naman, saka pa uli umulan. Nabali po yung saging. Sayang, ayun, may bunga na po. Ayun. Sayang po talaga dahil malapit na sanang mapakinabangan. Ito, may isa pang natira. Ito na lang yung natira. Siguro, iwan ko lang, mamamatay po na rin siguro ito. Sa sobrang init, kita nyo naman, kaya pala wala pong mga tanim dito sa paligid. Dahil pala sa kadahilanang ito na namamatay po yung mga tanim sa kasagsagan po ng tag-araw. Ito, may bunga na rin ito pero hindi po nagtuloy. Ito, patay pa rin. At mahirap naman pag didiligan kasi isang puno, isang balde. So, tapos time consuming pa po. Mahirap po talaga. Ayan, namunga na rin yan. Kaya lang hindi rin nagtuloy. So ito kahapon po ito collapse. Ito, collapse po talaga siya, nabali. So masaya sana ako dahil kita ko nung kasagsagan ng tag-ulan, may alternatibong pagkain po ako na makukuha. Dahil nabubuhay yung saging. Kaya lang ang magiging problema pala is pag darating na po yung time na tag-araw. Ayan, nadamay pa yung isang puno ng malunggay. Sayang. Ito, nadamay pa. Ayan, nabunot ang ugat. Nabunot yung ugat, natumbahan. Tatanim na lang yan. Yun po yung problema dito mga kapatid. Kaya ibinahagi ko po ito sa inyo dahil ayan. So sayang. Ang naisip ko na lang siguro na gagawin is magdadagdag na lang ako ng aratilis o mansanitas. Kasi nga nung naputol na po ang mga saging dito na namatay, mainit na po dyan sa loob. Kawawa po yung aking mga pabo. Andyan pa naman yung aking Bourbon Red, broad-breasted, tapos hybrid na mga breeder. Kasi bantang talaga sila sa init. Ayan. Nakakapanghinayang, sayang talaga. Hindi ko po napakinabangan yung mga saging. Tapos yan, pag gagamitin yan, ipapadaan sa shedder, kukunti na lang po yung mapapakinabangan. Kasi nga, para po itong nanuyo sa kasagsagan ng tag-init, tumuyo po yung kanyang katawan. Ayan o, kita nyo naman o. Kaya kagahapon ng umulan, bumigat siguro yung dahon. Ayun, bagsak. Yan po yung aking problema dito sa aking pabuhan. Ang naudlot na kasayahan. Ayan, dati tinatakpan ko pa yan ng sako para magtuloy talaga. Pero nakita ko useless pa rin eh. Pagpalagay natin, aabot yan ng 3 buwan sa kalalaki. Tapos, or 4 na buwan, dadating naman yung kasagsagan ng tawag dito, tag-init, mamamatay pa rin. Kaya, ayan, pagpasadyos ko na lang. Hindi ko na lang yun nalagaan, talagang mahirap. So, kukuha na lang siguro ako dito ng mga similya ng aratilis. Ayan o, may mga similya naman. Magpapahaba ako niya ng kunti. Kagaya niyan, may isa dyan o. So yan na lang po yung paparamihin ko. Mapapakinabangan naman ito dahil yung mga hinog nito kapag nalalaglag, kinakain po ng ating alagang pabo. Try tayo, kuha tayo ng hinog. Sarap.
Ako muna yung mauna. Sobrang sarap. Ito. Pakita ko po sa inyo kung paano sila kumain. Daming bunga, oh. Ayun. Ganyan sila katakaw pagdating sa Aratilis, mga kapatid. Once may nalalaglag dito, ubos yan. Yung pabo ko na wala yung wala, oh. Tingnan natin kung may lalapit. Wala. Takot sa akin. Pero pag atin yung ilalaglag, wala na, ubos. Ganyan po sila katakaw. Problema ko talaga dito, mga kapatid. Akala ko yung mga tao dito hindi lang sila nagtatanim kasi parang tinatamad. Pero ngayon, nang sinubukan ko na po talaga is yun po talaga yung dahilan o problema dito sa area na ito. Kita nyo naman, sobra kasing bato, mga kapatid, eh. Napakababaw lang po ng lupa. Mataba po siya kung tag-ulan, pero sa kasagsagan po ng tag-init hindi po mapapakinabangan yung lupa. Mangangailangan ka ng maraming tubig. Ayan, mahal pa naman yung tubig dito sa amin ngayon. Uso dito deep well is nagkamahalan rin ng konti, tapos time consuming pa. Kaya nakikita ko dito is bibihira lang yung mga tanim. Kung may mga taniman, yun pong kumakahoy. Buti sana yung neem tree kung pwedeng ipakain, pero hindi po yan kinakain ng pabo. Kahit dahon yan hindi talaga kinakain. Ayan, yan po yung kaunting update dito sa aking pabuhan, mga kapatid. Aba. Tapos yung kanilang dapuan po sa bandang likod, mga kapatid, is na-try ko na po kagabi. Ayan, may ilaw na po yan. So sinasanay ko na po sila na dumapo dyan. Kasi nga yung ating panahon ngayon ay parang ramdam na po natin na paparating na po yung tag-ulan. Ayan. Kaya lang, ngayon, kung magtanim tayo sa bandang tag-ulan, pag umabot naman yung time ng tag-init, mamamatay rin yung ating mga pananim dito sa area namin. Kaya wala na. Ayun po talaga, eh. Effortless man tawag doon, o yung effort natin ay sayang lang po. Kaya ayun, yung itatanim ko is kukuha na lang po ako sa palengke. Mas marami at maganda pa po. Kahit Madre de Agua ay hindi po pinapatawad. Patay rin po dito sa aming area, mga kapatid. Okay lang siguro kung aabot na ng ganito kalaki. Hirap po talaga, iwan ko lang kung paano po. Malungkot po ako dahil yung pinaghirapan ko pong itanim na mga saging hindi ko po talaga napakinabangan. Sayang. Ayan, o, malapit na sana mapakinabangan, pero nadali pa po dahil tuyo na po talaga yung kanilang katawan. Ayun, patay. So ito lang, hanggang dito lang muna yung aking kaunting update o yung aking vlog patungkol po sa aking pabuhan ngayon, mga kapatid, dahil nanghihinayang po ako sa mga saging na akin pong itinanim. Hanggang dito na lang. Lagi nyo pong tandaan na paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye bye.